Walang temporary restraining order or TRO na inisyu hanggang sa ngayon ang Korte Suprema. Ano ang ibig sabihin niyan mga tol? Tuloy na po talaga bukas ang magiging pagdinig ng Committee on Justice kaugnay po ng impeachment case laban po kay Vice President Sara Duterte. At humihirit pa po ito pong kampo ni Sara Duterte, partikular ang kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. Kanina po ay nagsampa po ito ng petisyon sa Quezon City Regional Trial Court para patigilin o mag-TRO po ang korte kaugnay po ng mga subpoena na inisyu po ng Committee on Justice sa mga ahensya ng ating gobyerno para po hindi ma-disclose yung mga dokumentong may kinalaman sa kanilang mga negosyo. At sa pagkakataon din pong ito, pag-uusapan din po natin ang pambabasag ng ating Pangulo sa mga fake news na pinapakalat ng mga Duterte at ng mga supporters po nito kaugnay po ng kanyang kalusugan. Pero mamaya po natin yan tatalakayin. Sa ngayon, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 13, 2026. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at dito po sa ating programa. Kung kayo po ay hindi Duterte supporter, wag niyo po sanang kalilimutang mag-like at kung pwede, pakishare nyo na rin po ito pong ating live streaming. Kaya dako na po tayo dito po sa ating pag-uusapan. Unahin po natin ang good news mga tol sapagkat ang ating Pangulo tuluyan na po talagang binasag ito pong pagpapakalat ng kasinungalingan ng mga fake news peddlers. Karamihan po dyan mga Duterte supporters. At ano ang pruweba? Kanina po nagpaunlak ng press conference ang ating Pangulo. Maganda yung naging anunsyo ng ating Pangulo sapagkat yung excise tax ng LPG at ng kerosene, kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko, ay kanya na pong tinanggal sa pamamagitan po iyan syempre ng mandato o ng kapangyarihan na ipinagkaloob din po sa kanya sa pamamagitan po ng pagsasabatas ng ating House of Representatives. Pero mas gusto ko mag-focus dito po sa kalagayang pangkalusugan ng ating Pangulo kung saan wala nang duda mga tol, no? Tanga na lamang po talaga ang maniniwala na si Pangulong Bongbong Marcos ay meron pong malalang kalagayang pangkalusugan o yung pinapakalat po nilang stage 4 cancer, colon cancer, Kasi nung una nga, dapat nung nag-live streaming ang iba't ibang mainstream media noong April 9, ika-84 na pagdiriwang po ito ng araw ng kagitingan, ay dapat wala nang question kasi kitang-kita naman natin na live po iyon. Pero ganun pa man, ang mga tangang Duterte supporter talagang pilit nilang pinaniniwala ang kanilang mga sarili sa kasinungalingan. Pero siguro kung mapapanood po nila ito at may mga nakapanood na, no? Na mga tatanga-tangang DDS, sinabi nilang sa mga comment, ay buhay pa pala, no? Tapos nangangarap silang pumanaw si Pangulo. Baka makarma kayo niyan, ha? Yung sakit na sinasabi ninyo sa Pangulo na siya ay nasa ospital, 'di ba? Ang na-ospital si Kitty Duterte sa araw pa mismo ng kanyang kaarawan. Nakita po natin 'yon sa Facebook post ni Senator Bongo, no? Kung saan binati niya ng kaarawan itong si Kitty Duterte pero nasa hospital. No, kaya mahirap yung mga nag-iisip kayo ng hindi maganda sa kapwa ninyo, baka bumalik po sa inyo Ito po ang ating Pangulo, syempre, tiwala tayo na ito po'y makakatapos ng kanyang termino sa 2028. At pangunahin dyan, syempre, ang maayos na kalusugan niya. At di ako naniniwala na ito'y mapapatalsik ng mga Duterte. Sa kabila ng mga revelasyon na ibinahagi ngayon itong si Ramil Madriaga na ating pong tinalakay kanina. Pero itong isang walang hiyang kapatid niya na si Amy Marcos, talagang ewan ko kung anong utak meron po ito, no? Kaya nabanggit tuloy ng ating Undersecretary Claire Castro, ang ating palace officer, press officer, na salot ang fake news peddlers, no? Ito kasing si Amy Marcos din, nagpahayag po ito ng
mga ganitong kataga. Ang alam ko lang, may sakit si Bongbong. Di ba November pa sinabi ko roon sa harap ng ating mga kapatid na iglesia na may problema? 2 buwan, isinugod na sa ospital ilang beses, namayat na. Alam naman natin kung ano ang kondisyon ng ating Pangulo kaya siya namayat, di ba? Nagkaroon po siya ng diverticulitis, kaya kinakailangan pong mag-proper diet at maraming mga ipinagbawal na pagkain para hindi na maulit yung ganong sitwasyon. Kaya talagang ang resulta noon, kung ikaw ay magda-diet at nakasanayan mo yung mga pagkain before na hindi mo na makain ngayon dahil nagpa-proper diet ka, malamang sa malamang mamamayat ka at ganun yung nangyari kay Pangulong Bongbong Marcos. But it doesn't mean na siya po'y merong malalang sakit, no? At ang naging tugon dyan ni Yusek Claire Castro? Sinabi niya, hindi sila nagkikita ayon kay Yusek Claire. Di ba? So, anong alam niya? Fake news yan. Maliwanag na fake news. No? Fake news, ito pong walang hiyang kapatid po na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Pasensya na, Pangulong Bongbong Marcos. Kasi talagang winawalang hiya po kayo ng kapatid nyo eh. Alam ko, napakabait po ninyo at hindi nyo kayang sabihin ang mga ganyang kataga sa inyong kapatid. Pero kami na mismo, ako na mismo ang magsasabi, walang hiya po itong kapatid ninyo yung si Senator Amy Marcos. No? Utak animal yata ito. Kasi ang pagkakaalam ko, ang mga animal hindi marunong kumilala ng kanilang kapatid. Di ba? Ang mga aso, dito nga po sa bahay, merong magkapatid na aso eh. Yung isang lalaki nasa labas, yung isang babae nandito po sa loob ng bahay namin. Ang pangalan ng babae si Pebbles. Ang pangalan ng lalaki si Utoy. Magkapatid po yon. Pero pagka nagsama po yon, halos hindi nila alam na magkapatid sila kasi mga utak animal. No? At tingin ko ganito ang utak nitong si Senator Amy Marcos. Utak animal kaya walang hiya. Hindi iniisip kung ano yung makakabuti para sa kanyang kapatid. Mas pinahahalagahan niya ang pamilya Duterte. At bilang pagpapatunay, ito po ang kalagayan ng ating Pangulo. Nakakatuwa sapagkat sa edad po na 68 taong gulang, kaya pang tumakbo ni Pangulong Bongbong Marcos ng ganito, no? Jogging, no? Parang hindi man lang hiningal si Pangulo kasi pagdating po doon sa press conference area, wala, nagja-jumping jack pa. Tingnan nyo mga tol, panoorin nyo kung gaano kalakas si Pangulong Bongbong Marcos na bumasag sa pagpapakalat po ng fake news ng mga sinungaling na Duterte supporters. Diba? Yan, no? Meron pang ganyan na may sakit. Di ba? Mga teteng na mga anak ng teteng talaga tong mga tatanga-tangang Duterte supporters po na ito. Nakikita ninyo ngayon mga tanga. Huwag nyo na kasing tangahin ang inyong mga sarili. Pero kung kayo'y patuloy na manonood kay Top 1, tatanggapin kong tanga kayo. Sapagkat galit na galit kayo sa akin tapos pinanonood ninyo ako, makakatulong kayo sa akin yan. Kaya welcome pa rin kayo rito. Pero ayoko sana nung nakakasakit ako eh. No? Kasi pag nagsasalita ako ng mga tangang Duterte supporter, definitely nasasaktan kayo. Pero kung ikinakatuwa nyo naman na kayo'y sinasabihan ko ng tangang Duterte supporter, salamat na rin. Kasi nakakapagpasaya pala ako. May mga ganong tao pala, no, mga tol, na kapag sinasabihan mo na ng tanga at tuwang-tuwa pa sila, pinanonood ka pa nila. Ang tawag doon, mga masokista. Gustong-gustong sinasaktan ang kanilang mga sarili. Kaya sa mga panauhing tanga, maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta dito sa aking programa, mga Duterte supporter na tatanga-tanga. Sa mga matatalino pong manonood ni Top 1, mga Top 1 mag-isip, higit sa lahat, nagpapasalamat po ako sa inyo pong patuloy na pagsuporta dito po sa ating programa. At ngayon, puntahan na po natin yung isa sa mga mahalagang balita sa araw po na ito. Ito po yung naging aksyon ng asawa
nitong si Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio. Ayon po dito sa balita ng News 5, asawa ni VP Sara humiling ng TRO versus House Panel Subpoena. Naghain ng petisyon si Attorney Mans Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, sa Quezon City Regional Trial Court para humiling ng 72-hour o 20-day temporary restraining order laban sa inisyong subpoena ng House Committee on Justice noong March 31. Sa naturang subpoena, humihingi ang House Panel ng mga dokumento gaya ng income tax returns ng bise at ng kanyang asawa. May iba't ibang reaksyon po dito ang publiko, partikular si Professor Antonio Contreras at si Attorney Carlo Ibanez. Sana tama yung pagkakaalala ko ng pangalan niya. According kay Attorney Ibanez, this is a forum shopping, no? According naman kay Professor Antonio Contreras, this could violate the equal power, no? Yung kumbaga magkakaroon dito ng encroachment sa kapangyarihan ng House of Representatives or ng Congress na naaayon po sa ating saligang batas kapag pinakailamanan po ito ng korte. Pero bago natin puntahan yung mga panulat na iyan ni Attorney Ibanez at saka ni Professor Antonio Contreras, puntahan muna natin ano ba yung nilalaman nito pong petition, no? Ang nakalagay lamang po dito, ang petitioner ay si Attorney Manases Carpio and Carpio Lawyers, no? At ito po ay naka-address kina Congressman or Speaker Faustino Boji de Guzman D. III, Congressman Jerbil Reyes Luistro, at Attorney Charlito Martin R. Mendoza. Ang pinipigilan po dito nitong si Attorney Manases Carpio, ang hinahangad niya pong pigilan, ay ang pagdadala po ng mga dokumento ng Bureau of Internal Revenue. No? Ang tinutukoy marahil dito yung income tax return. Kasi sinasabi na ito ang isa sa mga dokumento na magpapatunay kung ano yung lehitimong naging kita ng mag-asawang Duterte sa nakalipas po na mga taon. At in particular, ito po yung kanilang petition. Prohibition and injunction with application for TRO and or WPI. Pero ngayong araw po na ito, walang balita na ito po'y inaksyonan ng Regional Trial Court ng Quezon City. Walang nakalagay dito kung anong branch sa heading. Pero di natin alam bukas, no? Kung ito po ba'y aaksyonan ng Regional Trial Court ng Quezon City. Pero malamang sa malamang hindi po. Kung ang Korte Suprema nga hindi po nag-issue ng TRO, how much more ito pong second level court? Kasi ganito yan mga tol no? Meron pong tinatawag na first level court, second level court, third level court, saka fourth level court, no? Yung first level court, ito yung mga municipal trial court, municipal circuit trial court, tapos metropolitan trial court. Yung mga kadalasang hinihear po dito ay mga kaso na ang kaparusahan ay hindi po lalagpas ng 6 na taon. Kapag ka 6 na taon pataas, regional trial court. Kapag ang desisyon ng Regional Trial Court ay inilabas at ito ay kailangang i-apila, didinggin po yan ng Court of Appeals. And ang mga desisyon ng Court of Appeals ay didinggin naman ng Korte Suprema. Ngayon, kung walang inisyo ang Korte Suprema, more so, ito pong mas mababang korte sa kanila. Bakit mag-i-issue ang Regional Trial Court kung yung mismong Korte Suprema hindi po nag-issue ng TRO? Halos parehas po yung merito ng hinihiling po nila, di ba? Yung kanilang objective parehas, yung merito parehas, no? Kaya sinasabi tuloy ngayon nitong si Attorney Carlo Ibanez na this could be a forum shopping. No, this is a forum shopping. Kasi ang forum na dinalaan nung unang 3 petisyon ay sa Korte Suprema, tapos nag-iba ng forum itong si Attorney Manases Carpio at ito ay sa Regional Trial Court.
Kaya puntahan po natin ngayon ito pong post ni Attorney Carlo Ibanez. Babasahin ko lamang po sa inyo yung kanyang naging saloobin tungkol po diyan, no? Ito po. Sabi po ni Attorney Carlo Ibanez, may bago na namang petisyon na inihain ang kampo ni BP Sara para subukang pigilan ang impeachment proceedings. Pero this time, hindi na sa Supreme Court. Ang nag-file na ngayon ay ang asawa niyang si Attorney Manasseh Carpio at sa Regional Trial Court ng Quezon City pa dinala ang petisyon, kalakip ang prayer for TRO. Ito ang textbook definition ng forum shopping. Matatandaan na may nauna ng petisyon sa Supreme Court para pigilan ang impeachment proceedings laban kay BP Sara. Inihain ito ng mga abogado na kaalyado niya. Nang hindi agad umubra ang unang hakbang na iyon, si BP Sara naman mismo ang naghain ng sarili niyang petisyon sa Supreme Court. Humihingi rin ng eksaktong parehong relief. Hindi naglabas ng TRO ang Supreme Court sa mga naunang petisyon. Sa halip, kinonsolidate nito ang mga kaso. Ibig sabihin, nakita ng court na pareho lang ang petisyon, kaya pinagsama-sama ang mga ito. Ngayon, matapos hindi makuha ang gusto nila sa Supreme Court, may isa na namang kaparehong petisyon, pero this time, ang nakapangalan ay si Attorney Manasseh Carpio at ang forum na pinili niya ay ang RTC ng Quezon City. Forum shopping na talaga yan. Ano ba ang forum shopping? Ito ay kapag ang isang party ay naghahain ng 2 or more cases na pare-pareho lang ang facts, pareho ang legal issues at pareho ang hinihinging relief. Umaasang ang hindi nila makuha sa isang korte ay baka makuha nila sa iba. Kaya nga ang tawag dyan ay forum shopping. Nagsha-shopping sila ng court na posibleng pumabor sa kanila. Sa madaling salita, parang raffle entry ang tingin nila sa judicial process. The more entries, the more chances of winning. Susubukan sa isang forum, kapag hindi nakuha ang gusto roon, susubukan naman sa iba. At bawal na bawal iyan. At huwag tayong magpalinlang sa palusot na iba naman daw ang petitioner. Dahil sa totoo lang, circumvention ng batas iyan. Hindi pwedeng sabihin walang forum shopping basta iba lang ang pangalan sa caption ng petition. Kahit na iisa lang naman ang tunay na pinoprotektahan, iisa ang target at iisa ang gustong resultang makuha. Kaya nga, napakaseryoso ng tingin ng batas sa forum shopping. Sa sobrang bigat ng violation na ito, ang mga petisyon na lumalabag dito ay pwedeng ma-dismiss agad at dismissal with prejudice pa. Hindi lang iyan, ang mga abogado na sadyang gumagawa ng forum shopping ay maaari ring maharap ma-disbar. At isa pa, bawat petition na inihahain ay kailangan may kasamang certification against forum shopping. Ibig sabihin, ang petitioner ay nanunumpa na hindi siya naghain ng kaparehong kaso sa ibang forum. Kapag nagsinungaling ka roon, hindi lang simpleng procedural defect iyan. Maaari pa yung perjury at makulong dahil dito. Kaya huwag nating minamaliit ang ginagawa rito. Hindi ito simpleng legal strategy lang. Hindi ito simpleng aggressive lawyering. Ang tawag dito ay willful and deliberate forum shopping. Sobrang bawal yan. Pero ang isa sa question ko dito sa opinion ni Attorney Carlo Ibanez ay kung forum shopping ba talaga ito. Kasi kung titingnan po natin, yung pagtutok po natin sa mga kasong isinampa ni na Attorney Torion at ito pong si Sara Duterte sa Korte Suprema, hindi po specific no, na BIR ang pinipigilang mag-issue ng mga dokumento kaugnay ng subpoena ng Committee on Justice. Dito kasi sa petisyon na ito ay napaka-specific, no? Ito po ay tungkol sa BIR compliance sa subpoena duces tecum ad testificandum. No, kaya I do not know kung tayo naman ay hindi abogado, kung tama talaga itong sinabi dito ni Attorney Carlo Ibanez dahil sa ating pagkakaalam, yung mga merito o basihan na isinampa po ni na Attorney Israelito Torion ay kaugnay po ng paglabag sa due process
at saka yung constitutionality ng hearing na isinasagawa po ng Committee on Justice. Anyway, siguro mas paniwalaan nyo si Attorney Carlo Ibanez dahil siya po isang abogado, sapagkat ako naman po hindi abogado. Lohika lamang po yung ginagamit ko dito at probably tama po ito pong si Attorney Carlo Ibanez. Kaya puntahan naman po natin yung panulat ni Professor Antonio Contreras. Si Professor Antonio Contreras, more on constitutionality, yung kanyang ini-establish dito, no? Ito po yung naging artikulo na sinulat ni Professor Antonio Contreras. Siya naman po ay isang political scientist, kaya very familiar din po siya sa ating konstitusyon. Sabi po dito ni Professor Contreras, this isn't just a legal move. It's a misread of basic constitutional boundaries. Mans Carpio didn't go to Congress to contest the subpoena. He went to an RTC asking a trial court to stop the House Justice Committee from accessing their SALNs. Oy mga tol, baka ma-misinterpret nyo ako ha. Hindi ko pinagtatanggol si Mans Carpio dito, no? Ang sinasabi ko lamang, kaya may pagdududa ako na yan ay forum shopping, sapagkat iba kasi yung basihan ng naging aksyon ni na Attorney Israelito Torion at ni Sara Duterte sa Korte Suprema compare dito po kay Mans Carpio. Very specific itong kay Mans Carpio eh. Kung titingnan nyo pa lamang sa header ng kanyang petisyon, nakalagay po doon, Bureau of Internal Revenue. Pinipigilan nila ang Bureau of Internal Revenue na mag-comply doon po sa subpoena ng Committee on Justice. Kaya wag nyo sana akong ma-misunderstood doon sa sinabi ko, no? I am not siding with Mans Carpio. Sa tingin ko lang, baka meron pong kaunting teknikalidad na hindi applicable doon po sa nakikita ko dito. Pero katulad ng sinabi ko, ako po hindi abogado at abogado po itong si Attorney Carlo Ibanez, kaya mas paniwalaan nyo po siya kaysa sa akin. At ituloy po natin ito pong binabasa ko dito. Sabi pa po ni Professor Antonio Contreras, that's the problem right there. He's asking a lower court to restrain a co-equal branch. Under the 1987 Philippine Constitution, impeachment is clearly the domain of Congress. Alam nyo, sa totoo lang, mas pabor ako dito sa paliwanag ni Professor Antonio Contreras kaysa doon sa paliwanag ni Attorney Carlo Ibanez The House has the power to investigate, and that includes issuing subpoenas. An RTC has no business stepping in and telling Congress how to conduct that process. No? Kung pagbabanggain natin yung argumento ni Attorney Ibanez at argumento ni Professor Antonio Contreras na hindi isang abogado, mas pumapabor ako dito kay Professor Contreras. Sa totoo lang mga tol. And let's be blunt. A subpoena is not optional. Without it, an investigation is meaningless. What is the committee supposed to do? Ask nicely and hope for voluntary disclosure? The SALN isn't a private document in this context. It's a core accountability mechanism, especially when questions of wealth or conduct are on the table. So what does this move look like? Not a principled defense, but a shift in battlefield from Congress to the courts. A delay tactic, a procedural detour. But even that's a risky play. The Supreme Court of the Philippines itself has been cautious in intervening in impeachment matters and only under narrow conditions. Invoking an RTC is not just aggressive, it's legally shaky. And politically, it backfires. Instead of projecting confidence, it raises a simple question. If there's nothing to hide, why block the subpoena? Tama naman, di ba? Kung wala kayong tinatago, bakit nyo kailangang pigilan ang mga subpoena po na ito?
At the end of the day, this isn't about technicalities. It's about respecting constitutional order. Because asking a trial court to stop an impeachment process doesn't look like legal strategy. It looks like a delay dressed up in illegal language. Mas agree ako dito po sa sinasabi ni Professor Antonio Contreras. At bukas, dahil nga po walang TRO na in-issue sa araw po na ito at sa mga nakalipas na araw, ang Korte Suprema, even ito pong Regional Trial Court ng Quezon City, magpapatuloy po ang pagdinig ng Committee on Justice at inaasahan po natin na maaaring unang isa lang si Ramil Madriaga bukas bilang isa sa mga pangunahing testigo ng complainant laban po dito kay Sara Duterte. At kaugnay niyan, pakinggan po natin ito pong naging interview ni na Arnold Clavio at Connie Season dito po kay Attorney Raymond Palad, ang abogado ni Ramil Madriaga. Alas 9:16, nasa linya natin, abogado po ni Ramil Madriaga, Atty. Raymond Palad. Nasa linya natin. Atty. Palad, magandang umaga po. Good morning po. Hello, good morning, Igan and Ms. Con. Opo. Atty. Palad, yes. handang-handa na po ba si Ramil sa pagharap niya sa House Committee on Justice, yung mga nalalaman niya po laban kay VP Sara Duterte? Ay, opo, handang-handa na siya. Sabi ko ever since. Yung mga salaysay naman niya, galing mismo sa kanya yun, sulat ka na, inayos lang namin yan in doon affidavit form. So, yung last visit namin, kailan ba yun? Noong Saturday. Opo. So, masaya naman, maganda ang mood niya, nakaka-relax. And sabi niya, ready na po siya para tomorrow. May mga harassment ba, bribery, last minute bago siya umarap sa camera? Wala naman po. Tahimik naman po. So, saka halos every other day, nandun po kami. Oo. So, wala na po yung mga harassment lately, saka yung attempt na kausapin siya. Kasi yung tumulad kami dati sa NBI, saka sa PNP, Opo. at sa BJMP, na walang pwedeng dumalaw doon, nang walang permission ng mga lawyer. So, nalimitahan na po namin yung mga pumapasok sa kanya. Ayoko magtanong, maintindihan po namin, pero yung seguridad niya from sa kulungan, papunta ng kamera, planchado na po. Planchado na po yan. Meron pong gagamiting sasakyan. May escort po ng NBI. Meron din po yata ang escort convoy from the House Sergeant at Arms. So, nakaplansya na po yan para sa pag-travel nila tomorrow po ng umaga. Yung po bang reaction ninyo dahil sinasabi nga ng kampo, di ba, parang namamaliit in a way, sabi, weakest link daw. Trojan horse. Oo, di ba? Ano ho ang, again, Ano ba ibig reaction? sabihin ng weakest link? Ang nakapagtataka si Igan Connie, sasabihin nila, weakest link, walang kwenta. Pero bakit pa na yung press con nila para siraan si Ramil? Bakit pa na yung file nila ng kaso ng libel, ng perjury para sira? Kinakasuhan nila yung tao. Kung wala talagang importansya tong tao, hindi mo tapat. Diba mga tol, common sense, kung walang halaga ang mga sasabihin ni Ramil Madriaga, bakit ganoon katindi ang pagsira sa kredibilidad na ginagawa nila dito kay Ramil Madriaga? Nandiyan ang full blast ng mga DDS vloggers, and not only that, mismo si Sara Duterte nag-effort ng kasong perjury dito po kay Ramil Madriaga. Sa lahat ng mga taong nag-aakusa sa kanya ng mas seryoso pang mga akusasyon, katulad po ng pagpapapatay, di ba? Si Arturo Las Cañas, tinuturo siyang utak ng Oplan Tokhang. Siya daw ang nag-uutos na walain ang mga tao diyan sa Davao, wag papatayin ng harap-harapan kung hindi dukutin at ibaon na lamang, walain. No? Tapos si Antonio Trillanes, nakatakot-takot ang mga akusasyon laban sa kanya na meron siyang mga pagtanggap ng dividendo mula sa illegal na droga, pero hindi niya sinasampahan ng kasong kriminal. No? Natatangi itong si Ramil Madriaga ang kanyang sinampahan ng kasong perjury. At tinaon niya pa ito kung kailan meron siyang kinakaharap na impeachment. No? Kasi kung talagang sa una pa lamang gusto niyang sampahan ng kaso ng pagsisinungaling itong si Ramil Madriaga, dapat nung inilabas noong November 29,
2025, yung affidavit niya in public, agad na siya, hindi na siya nagpalagpas ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Lumipas ang 3 buwan, saka lamang po siya nagsampa ng kasong perjury kung kailan gumugulong na yung impeachment case laban sa kanya at sigurado na ang pagtestigo nitong si Ramil Madriaga. Kaya ang nagiging konklusyon tuloy ng publiko dito, ng majority ng mga Pilipino, natatakot, no? Itong si Sara Duterte, ayaw humarap, kaya ayon kay Ronald Llamas, maliwanag na kurap. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Pansinin. Oo. So, sobrang attention yung binibigay nila para sirain. Sabi nga ni Ramil, attorney, kahit harapan kami ni VP Sara, mas magandang sabihin niya yun. Harapan, mata mas sa mata. So, kaya nga doon si statement na nilabas namin, in a way, kina-challenge siya si VP Sara. Humarap ka sa house. Oo. Mas magandang magkwento si Ramil nang nakatingin sa'yo. Sabi niya gano'n. So magkakilala ba talaga itong dalawa? Sabi ko nga ako, kahit magharapan sila, magkukwento si Ramil sa harap ni VP Sara. Aha. Okay. So, lahat po ng mga mababanggit ba bukas, ito ho ay akibat na ebidensya. Yun kasi parating sinasabi. Oy, bago ko makalimutan mga tol, may pasabog pala si Pebbles Talakera kanina. No? Si Mike Defensor. Oh, kilala pala niya si Ramil Madriaga no? Kasi lintik yung pag-respeto biruin mo, yan Oh. Saan ka naman nakakita niyan? Oh. No? Alam niyo kung ordinaryong individual lamang itong si Ramil Madriaga, hindi ganito ang magiging pagtugon sa kanya ng mga opisyalis po ng gobyerno na ito dati. Ayan, Pero yumuyukod pa talaga si Mike Defensor. Di ba? Ano kaya masasabi diyan ni Mike Defensor? Sabi ni Pebbles Talakera, accountability daw, sabi ni Mike Defensor. Alam mo bang matagal ko nang hawak itong picture na ito? Hindi ko linalabas last year pa ng June. Umepal ka, kaya halos lahat ng post mo binabara kita. Sabi ko pa nga gusto kitang ma-Charlie's Angel. Mike Defensor, AI ba to? Fake pictures ba ito? Magkakilala kayo ni Caramil. Parang si Jinggoy din, kausap ni Caramil sa video call noong 2022. Hintayin natin reaksyon ni Bingot kung bakit sila magkasama. Si Caramil Madriaga na lang magkukwento. Yan pasabog yan ni Pebbles Talakera. Siya pala yung bina-blind item kahapon ni Pebbles Talakera dito rin po sa kanyang Facebook page na ito. No? Kasi kahapon, tinakpan niya pa yan May patanong pa siya Ang sinasabi dito ni Pebbles Talakera, the who? Paldo Sabi ko sa iyo kilala niya si Caramil, kunwari, deadma. Bakit nagkaka-amnesia sila kapag kay Caramil? Yung mukha ni Sara sa t-shirts ni Caramil, akala ko si Nova Villa. Nakatago pa yung mukha dito. No? Pero kinalaunan, ni-reveal na ni Pebbles Talakera, katulad po nung nakita natin doon po sa picture na ito. At maliwanag, ito po, si Mike Defensor. Ayan, ito malinaw na kuha. No? Ano kaya ito? Itatanggi kaya ni Mike Defensor ito? AI lang kaya yan? Balik tayo dito po sa interview kay Attorney Raymond Palad. Sabi, di ba pa? Ay, nawala. Ulitin natin. Dito tayo. Wala na ako ng internet. Nakalive pa ba ako mga tol? Yan. Sasabihin nila, weakest link, walang kwenta. Pero bakit pa na yung press con nila para siraan si Ramil? Bakit pa na yung file nila ng kaso ng libel, ng perjury para kinakasuhan nila yung tao? Kung wala talagang importansya tong tao, hindi mo ito papansinin. So, sobrang attention yung binibigay nila para sirain. Sabi nga ni Ramil, attorney, kahit harapan kami ni VP Sara, mas magandang sabihin niya yun. Harapan, mata mas sa mata. So, kaya nga doon si statement na nilabas namin, in a way, kina-challenge siya si VP Sara. Humarap ka sa house. Mas magandang magkwento si Ramil nang nakatingin sa'yo. Sabi niya gano'n. So magkakilala ba talaga itong dalawa?
Eh, sabi ko nga kahit magharapan sila, magkukwento si Ramil sa harap ni VP Sara. Aha. Okay. So, lahat po ng mga mababanggit ba bukas, ito ho ay may kaakibat na ebidensya. Yun kasi yun ang parating sinasabi, di ba? Parang Baka sasabi, kwento lang, no? oo, at saka yung kanyang pagkatao, hindi ba dati daw may history ng pagpatay, mga kidnapping. Yung bang, Tsaka nakalimutan natin yung mga pecha, no? Mga oo. pecha. Ibig sabihin yung character mismo ho ng inyong kliyente ang Okay, question. nakag-question. Oo. Ang pagkakaroon po bukas ay magkakaroon ng maikling pagbinigyan, clarificatory questions. Kaya nakahanda naman po siyang sagutin yung mga contents ng kanyang affidavit. Merong mga additional documents kung kinakailangan ilabas. Pero yung talagang mismong trial type sa Senado naman po yun. Yes po. Okay, tama. And very confident naman si Ramil. Yeah, malinaw yan mga tol. Ano? In fact, meron pa nga akong may pumuna sa akin sa video natin na mawalang galang naman daw, pero wag daw pong pangunahan ang mga abogado sa Committee on Justice. Parang pinalalabas niya na mga abogado yung kaya dapat paniwalaan at wag ko daw pangunahan. Kung nanonood ka sa akin ngayon at kung mapapanood mo itong video na ito, hindi ko pinapangunahan sila. Sinasabi ko lamang ang opinion ko at karapatan ko yon bilang isang taxpayer na sabihin ang aking opinion ayon sa aking paniniwala. Walang pangunguna doon. In fact, ito na nga kinukumpirma na ng mismong abogado din na si Atty. Raymond Palad na tama yung sinasabi ko na clarificatory hearing ang mangyayari bukas. No, hindi pa pwedeng dinggin lahat ng mga sasabihin ni Ramil Madriaga dahil yun po ay trabaho sa Senado. At siguro kung kayo po ay nag-iisip, hindi nyo po masasabi na pinangungunahan po natin ang Committee on Justice. Nag-react kasi ako doon sa naging pahayag nito pong si Congressman Terry Ridon na didetalyehin daw po yung mga pahayag nitong si Ramil Madriaga. I beg to disagree. I am not a lawyer pero alam ko yung proseso at sa aking pagkakaunawa, mali pong gawin yon sa Committee on Justice. Kung gagawin nila po bukas yun, bibigyan lang po nila ng puwang ang kampo ni Sara Duterte para questionin sa Korte Suprema ang prosesong ginagawa diyan po sa Committee on Justice. But let's see tomorrow kung ano pong mangyayari. But I agree 100% dito po sa sinasabi ni Atty. Raymond Palad na clarificatory questions ang maaaring ibato kay Ramil Madriaga sapagkat ang mga specific or mga particular details ng kanyang sworn statement ay tatalakayin po yan sa pamamagitan ng direct examination sa Senate Impeachment Court. Dahil doon, pwede siyang i-cross-examine. Dito kasi sa Committee on Justice, hindi siya pwedeng i-cross-examine ng respondents. So hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung kayo po hindi nag-a-agree sa aking mga sinasabi, karapatan nyo po yan at karapatan din ko namang magbigay ng opinion as long as hindi po ito bawal sa ating batas. Maraming salamat. Shout out po sa inyong lahat at kami po'y patuloy na manonood ng movie dito sa bahay. Nagmo-movie marathon kami ni Top Wipe Dapat nga di na ako magla-live ngayon mga tol kaso lang naboring ako, inantok ako bigla dun sa pinapanood ko kaya sabi ko live muna ako, balik na lang tayo after live. Wala na munang shoutout. Shoutout sa lahat. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.